Purihin ang Panginoon. Isang maligayang pagbati po ng happy anniversary sa lahat po ng pamilya ni El Shaddai sa buong mundo. Happy birthday po, Brother Mike. At sa atin pong lahat, mabuhay si Yahweh El Shaddai. Brother Mike, nag-umpisa po akong umattend dito sa gawain pong ito. 13 years old po ako. Lumaki po ako, Brother Mike, hindi man ako lumaki na may bisyo, alak, sugalo, sigarilyo. Ako po ay naging alipin ng depresyon at suicidal thoughts, Brother Mike. Lumaki po ako noon na kahit gaano kaliit na problema, ang unang naiisip ko po ay magpakamatay na lang. Pero salamat sa buhay na Diyos dahil 2006, nakilala ko po ang ating buhay na Diyos. At sa panahon, Brother Mike, na dumanas kami ng matinding pagsubok, naghiwalay ang magulang ko, maraming namatay sa pamilya ko na malapit po sa akin. Sa mga punto, Brother Mike, na desidido na po ako magpakamatay, doon ko po nakilala ang kapangyarihan ni Yahweh El Shaddai. Dahil sa unang pagkakataon, nabasa ko po ang panyo ng ating Psalm 91. Mula po dito sa Pilipinas, ako po ay nag-migrate ng Amerika sa Santa Clarita Chapter at doon ko po hinanap ang gawain ng Panginoon. Tunay nga na kapag tayo ay sumunod at tumugon sa panawagan ni Yahweh El Shaddai, rumaragasang pagpapala, himala ang ating tatanggapin at ng ating buong pamilya. 2008, Brother Mike, nawalan po ng trabaho yung tatay ko. 2010, wala po kaming matirahan. Pero sa kagandahang loob po ni Sister May at sa inyo pong approval, 5 taon po akong nakatira sa El Shaddai Center po natin sa Los Angeles. At doon po, mga kapatid and Brother Mike, pinag-aral din po ako ni Yahweh El Shaddai ng nursing. Wala po akong binayad, ni piso, ni 5 duleng, lahat binayaran ni Yahweh El Shaddai. Nagsimula po ako magsilbi sa music ministry, hanggang dumating na po sa puntong tinawag na rin ako magpahayag ng salita ng Diyos. And Brother Mike, 2021, tinawag naman po ako ni Yahweh pumunta at lumipad ng Alaska. 2022, pinanganak po ang aming bunso na si Luna, na siya po ay magtatatlong taon na po ngayon. Sa tuwing magpapacheck up po kami, Brother Mike, lagi pong binabanggit sa amin ng doktor na maraming delay sa milestone ng anak mo, hindi siya nagsasalita. Yung mga simpleng salita katulad ng nanay, mama, papa, hindi na kayang sabihin. Sabi po ng doktor sa Amerika, sigurado meron niyang autism. Wala naman pong masama para sa akin ng may batang may autism or autistic, pero alam ko na bawat magulang ang hinihiling, normal ang kanilang maging anak. At ang bawat magulang nasasabik tawaging nanay, tatay, papa o mama ng kanyang anak. Kaya Brother Mike, malaking bigat po sa pakiramdam namin na hanggang ngayon hindi pa kami tinatawag doon ng aming anak. Kaya po, nung pag-uwi po namin dito sa Pilipinas, si Sister Wife dinala po ang aming bunso sa St. Luke's para tignan po ng neuropsychologist. At sabi po ng neuropsychologist, kaya hindi nagsasalita yung anak mo, it is confirmed after all the tests na meron siyang autism spectrum disorder. Pero sabi ko sa misis ko, naniniwala ako at magtiwala tayo sa kapangyarihan at katapatan ni Yahweh El Shaddai. Maniwala ka na sa kapanahonang ito, ginagamit pa rin ang ating punong lingkod. Kaya ang sabi ko sa kanya, ang dapat lang nating gawin, pumunta kay Brother Mike, magpa-lay hands, kahit hindi magsalita si Brother Mike, mapatungan lang siya ng kamay, magsasalita yung bata na yan. Earlier this week po, I tried my best to come to Brother Mike, but I was not able to get to him. And then this Thursday, pumunta po kami ng Tagaytay para bisitahin ang ating Faith Mountain, ang ating bundok ng mga himala at biyaya kay Yahweh El Shaddai. At meron pong bumulong sa amin na darating dyan si Brother Mike, intayin nyo lang. Mag-aalas 12 na po yun ng tanghali. At nung may tumawag na po, nandyan na si Brother Mike, ang sabi daw po ni Sister Belen, bago kayo dumating kay Brother Mike, mag-Stations of the Cross muna kayo. Tirik na tirik po ang araw nun, mga kapatid, at mainit.
Pero sabi ko sa sister wife ko, kahit anong mangyari, kahit anong init na yan, kakargahin ko yung anak ko bilang sakripisyo para sa ating buhay na Diyos. At nung natapos po namin ang Stations of the Cross, brothers and sisters, pumunta na po kami sa Kubo kung nandun si Brother Mike. And God answered the desire of my heart dahil pagdating po namin doon, pinatungan niya ng kamay ang aking anak. At may bonus pa, yung datira niyang kuntsinta at yung tubig na ininom po niya, binigay sa amin ni Sister May. Sabi niya, inumin niyo yan, galing yan kay Brother Mike. Merong himala dyan. Kaya po pinainom ko yun sabi ko sa misis ko, painom mo yan sa bata. Kahit ayaw niya, ipainom mo, iyaan mong matuluan ng tubig na yan ng dila niya. At tunay nga mga kapatid, pinatunayan ng Panginoon na hindi lang ang tanghali ang tapat ng araw pong yun, tapat sa pangako si Yahweh El Shaddai. Dahil po mga kapatid, pagkatapos uminom ng bata, tinignan po niya ang kanya pong nanay. At sa unang pagkakataon, tinawag niya, Mama. Narinig po yun ng lahat sa Kubo katulad ni Brother Mike. Kaya pala nagtataka ako, kumakaway ang punong lingkod sa anak ko. Sabi ko, Lord, alam ko may himala ka ng ginagawa ngayon. Nung nakita ko po na umalis yung nurse sa tabi ni Brother Mike, kinuha ko yung anak ko. At pagkakarga ko po sa kanya, ako naman yung tumanggap ng himala. Dahil tinawag din niya ako, tinignan niya ako sa aking mata. Sabi niya, Papa! Itinabi ko po siya kay Brother Mike. At kahit alam ko kung ano, hindi ko maintindihan yung mga gibberish ang sinasabi, pero alam ko, kinakausap niya si Brother Mike, kinahawakan niya yung kamay ni Brother Mike. And my brothers and sisters, kahit po mula Tagaytay hanggang Maynila, dun po sa kotse, wala siyang tigil, making sounds, trying to make words, gusto niya nang magsalita. Kaya naman po, naniniwala talaga ako mga kapatid na sa bawat pagsunod natin, sa bawat paglilingkod natin, katulad ng sinabi ng punong lingkod, tsak yun, may himalang susunod sa atin pong lahat mga kapatid. Brother Mike, maraming salamat po sa pagpapagamit nyo sa Panginoon. Dahil sa loob ng 4 na dekada, ako po, ang aking pamilya at ang buong pamilyang nandito at sa buong mundo ay bunga po ng inyong paglilingkod at bunga ng inyong pagtugon sa ating buhay na Diyos na si Yahweh El Shaddai. Marami po kaming pinagdaan ng hirap sa Amerika mga kapatid. Nung pinapanganak po ng sister wife ko ang aking bunso ngayon, meron po siyang sakit sa puso. Ang sabi sa amin ng doktor, kapag umatake yung sakit ng puso ng asawa mo, delikado siya at delikado yung bata. Kaya patuloy po kami nananalig at nanalangin sa ating Yahweh El Shaddai noong mga oras po ngayon. Maniwala po kayo't sa hindi mga kapatid, nung oras na po siya nag-labor, walang kahit anong atake ang dumating sa puso ng asawa ko. At pagkatapos po noon, naoperahan po siya ng maayos, ng walang komplikasyon. Purihin si Yahweh El Shaddai. Purin. Okay. To God be the glory. To God be the glory. Purin ang Diyos.